Hello guys! Welcome back dito sa aking channel. And if you're new here, don't forget to hit the like, subscribe, and bell button para maging updated ka sa lahat ng legit na bagong online loan apps dito nga sa Pilipinas. Ngayon nga, pag-usapan natin ng isang loan platform na talaga namang kakaiba. So ito nga yung FinSolution PH. So bakit nga ba siya unique? Kasi nga hindi lang siya basta loan app, kundi isa din itong lending intermediary na tumutulong sa atin para makahanap ng loan offer gamit ang alternative data. So kung gusto mong malaman kung paano mag-apply, ano ang mga requirements, magkano ang pwede mong ma-loan, at legit nga ba ito? Then stay with me hanggang sa dulo. Ano nga ba ang FinSolution? So ito nga isang lending intermediary, ibig sabihin, hindi sila mismo yung magpapautang sa atin, but they connect you with licensed financial institution na pwedeng mag-offer sa'yo ng loans. So ang maganda dito ay ginagamit nila ang AI at alternative data like yung mobile activity, yung online behavior at employment info para ma-analyze kung qualified ka. Kahit wala kang credit history, pwede ka pa rin maaprubahan. Now nga mga ka-loan seekers, let's talk about the requirements. So super basic nga lang. Ang una, dapat yung edad natin ay 22 to 60 years old at dapat residente ka dito sa Pilipinas, may trabaho ka, merong negosyo or you're a government worker, pwede pa rin naman. Dapat meron tayong valid bank account or e-wallets kagaya ng GCash, Maya, and yung iba pa. So, no need naman for good credit history kasi nga wala itong credit check. So, yun yung isa sa maganda dito kasi okay lang na wala tayong good credit history. So, yung mga iba kasi na nagpapautang mga ka-loan seekers ay meron pa silang tinatawag na low scoring or below scoring. Kailangan mataas yung score mo. Bago ka makihiram sa kanila, pinapasek muna nila sa CIC or sa Credit Information Corporation kung wala ka bang negative records. Then, kung meron kang negative records, talagang hindi ka nila papautangin. Pero dito, no need for good credit history kasi wala nga itong credit check. So, kung employee ka mga ka-loan seekers, self-employed, or may small business ka, then pasok ka talaga dito. So, here's what you can expect pag na-approve ka. Pwede kang makautang ng 1,000 hanggang 50,000 pesos at meron nga itong loan terms na 3 months hanggang 12 months. Interest rate nito ay nagre-range ng 24% to 143% per year. And then, meron itong extension options. Like, pwedeng i-extend kung kailan. So, depende sa loan provider na ma-match sa'yo, mag-iiba-iba yung interest and terms. But don't worry mga ka-loan seekers, kasi sa app mismo, makikita mo kung magkano ang babayaran mo. So, ito na nga mga ka-loan seekers, here's a quick walkthrough kung paano mag-apply. Ang una, visit nyo nga lang yung official website nila. So, ilagay ko na lang din yung link sa comment section. So, you can click that link naman para ma-redirect ka dito sa kanilang website at pwede mong ma-explore. And kung sa tingin mo okay siya na pwedeng mautangan, then go. Pero kung sa tingin mo hindi, then huwag ka nang tumuloy. Disclaimer: try or apply at your own risk. So, fill out mo nga yung form. Basic info lang naman like yung name, yung age, at yung trabaho mo, and etc. And then, choose your loan amount. I-submit mo nga lang and wait for verification. And then, once approved, the money goes directly sa bank account or sa e-wallet mo. So, usually, mabilis lang siya. And minsan, in as fast as 30 minutes, approve ka na. So, ngayon nga mga ka-loan seekers, pag-uusapan natin yung pros and cons. So, ang pros nga dito ay easy application kasi 100% online. Wala nga din itong credit history. Quick disbursement din ito. Once na na-aprobahan yung loan application mo, ay pinapadala din naman nila agad-agad yung loan proceeds. And then, transparent naman yung terms. So, bago mo pa i-confirm yung terms, ay makikita mo agad kung magkano yung interest, yung mga processing fees, at yung mga charges nga, at kung magkano yung naaprubahan dito.
At syempre yung terms. So kung sa tingin mo okay naman lahat yung breakdown, then pwede mong i-go or ituloy na umutang. Pero kung sa tingin mo ay medyo natataasan ka sa mga interest, please lang wag mo nang ituloy umutang. So wide networks of lenders, marami po kayong pagpipilian dito. Napakarami yung mga options, kaya mamimili ka na lang talaga kung ano sa tingin mo yung best na loan offer para sa'yo. Pero yun nga mga ka-loan seekers, kapag may pros, syempre meron din yan cons. Ang isa sa mga medyo hindi maganda dito ay yung interest rate. Kasi nga, interest rate can be high up to 143% per year. At syempre, dito nga, hindi si FinSolution ang lender mismo. So, depende pa rin sa match partner. At possible nga na makakatanggap ka ng mga marketing text or yung mga emails. And, ayun na nga, always read the loan terms carefully, mga ka-loan seekers. Kung medyo mataas ang interest, i-consider mo yung shorter terms to save fees. So, ayun na nga mga ka-loan seekers, legit ba ang FinSolution PH? So, yes naman, they operate as a lending intermediary and work only with licensed lender dito nga sa Pilipinas, and their website uses encryption. Pero reminder lang mga ka-loan seeker na always double check kung yung lender na nirecommend sa'yo ay SEC registered or nakaregister ba sa Securities and Exchange Commission. Disclaimer, try or apply at your own risk. Itong FinSolution PH is perfect for employees with no credit history, yung freelancers and online sellers, government workers, yung mga small businesses owners, anyone na kailangan ng emergency loan ASAP. Kaya nga kung ikaw to, this might be your chance para maka-access sa credit na hindi mo usually nakukuha sa bangko. So ito nga yung tips before you apply. I-prepare nga lang natin yung valid ID, dapat meron kang bank or e-wallet info, at be honest lang sa info na ibibigay mo or isusulat mo. Borrow only what you need, mga ka-loan seekers. At syempre, huwag kang uutang yung tipong pambili lang ng luho mo, kagaya ng magagandang damit or bagong cellphone or pangkain sa mamahaling restaurant. Dapat umutang tayo dahil talagang kailangan mo ng pera para sa mga emergency na pangangailangan, hindi para sa luho. And plan your repayment schedule. Isa ito sa mga dapat nating i-work out na kailangan bago pa yung due date mo, alam mo na meron kang pambayad. So, huwag mag-loan para pambayad ng ibang loan. Kasi talagang mas malulubog ka sa utang, mga ka-loan seekers, kung uutang ka sa isang online loan apps para pambayad mo doon sa isang loan apps na naman na nautangan mo. Magpatong-patong or magkapatong-patong na rin kasi yung utang natin, yung mga interest at yung mga charges, kaya talaga malulubog tayo sa utang. And treat this as a financial tools, mga ka-loan seekers, not a trap. So, gamitin ng tama para makatulong sa'yo. So, there you go, mga ka-loan seekers. That's everything you need to know about FinSolution PH. So, if you're interested to try, check the link in the description or sa comment section nga. So, if you have any question naman, i-comment nyo lang yan and I'll try to help out. So, don't forget to like, share, and subscribe na rin, and hit that notification bell for more legit financial tips and reviews. So, thank you for watching, and always remember, utang responsibly. Bye! Kita-kits sa next video. Bye!